Natanong mo na ba ang sarili mo kung bakit may taong paulit-ulit kang sinasaktan pero pakiramdam mo'y halos imposible pa ring iwan? Ang kalituhang iyon ay hindi kahinaan, iyon ay conditioning. Hindi kahayagang kinokontrol ng mga toxic na tao. Tahimik nilang sinasanay ang iyong emosyon, dahan-dahan sa paglipas ng panahon hanggang sa maging normal ang sakit at ang lambing ay maging bihira ngunit nakakaadik. Himayin natin ito at ilantad kung paano nila ginagawa ang mahika. Pag-usapan natin ngayon ang siyam na paraan kung paano ginagamit ng mga toxic na tao ang emotional conditioning laban sa iyo. Una, ginagantimpalaan kanila pagkatapos ka masaktan. Una, sasaktan kanila. Katahimikan, lamig, paglayo, pagkatapos biglang babalik ang init. Ang ginhawang iyon ay parang pagmamahal, hindi ba? Nagsisimulang iugnay ng utak mo ang pagdurusa sa gantimpala. Natututo kang tiisin ang masamang pagtrato para lang muling makaramdam ng lapit. Tama? Pangalawa, pinapalitan ng luho mo ang pagiging consistent sa masama niyang ginagawa. Nagiging hindi tiyak ang lambing. Ngayon may pakialam sila. Bukas, bigla silang nawawala. Ang kawalang tatag na iyon ang nagpapanatili sa iyo na alerto, balisa at naghihintay. Mas mahigpit ang pagkakabuklod ng tao kapag may kawalan ng katiyakan. Alam na alam ito ng mga kasino. Ganon din ang mga toxic na tao kahit hindi nila aminin. Pangatlo, pinaparusahan kanila sa pagkakaroon ng pangangailangan. Magsalita ka, nagtatampo sila. Humingi ka ng linaw, sisigawan ka. Sa paglipas ng panahon, titigil ka na sa pagtatanong. Magmumukhang kahiya-hiya ang magkaroon ng pangangailangan. Nagsi-self-editing ka na lang para lang mapanatili ang kapayapaan. Hindi yun pagiging matured. Iyon ay sinanay na takot. Hindi ba? Apat, binabago nila ang iyong emotional na alaala. Pagkatapos kang saktan, babaliwalain nila ito. Masyado kang sensitibo. Hindi naman nangyari yun. Unti-unti, pagdududahan mo ang sarili mong damdamin. Nagiging malabo ang emotional na alaala. Kapag hindi malinaw ang sakit, nawawala ang pananagutan. At kapag walang pananagutan, tahimik na lumalakas ang kontrol. Panglima, ginagamit nila ang lambing bilang tali. Ibinibigay ang pagmamahal kapag sumusunod ka. Binabawi kapag hindi. Nagsisimula kang mag-perform sa halip na maging ikaw. Nagiging pera ang approval at hindi mo namamalayan bahagyang nagbabago ang iyong personalidad para lang mapanatili ang kapayapaan. Hindi ba? Pang-anim, pinapagpahirapan mong makuha ang basic na respeto. Hindi dapat gantimpala ang respeto, pero ipinapakita nila ito na parang ganun. Isang pagkakamali lang, nawawala ang kabaitan. Nagsisimula kang mag-overcompensate. Sobrang paghingi ng paumanhin, mas matinding pagsisikap, ang tuloy-tuloy na effort na yun ang nagpapanatili sa iyo na emosyonal na nakatali at sabay na napapagod. Pampito, gumagawa sila ng kami laban sa iyo na mentalidad. Ipinapakita nila ang sarili bilang nag-iisang ligtas na lugar. Ang mga kaibigan ay masamang impluwensya. Ang pamilya ay
hindi nakakaintindi, lumalalim ang pag-iisa at pagdepende. Kapag sila ang naging emotional mong tahanan, ang pag-alis ay parang pagiging walang bahay. Hindi ba? Pangwalo, pinaghahalo nila ang intensity at koneksyon. Ang mga away ay parang puno ng passion. Ang pagbabalikan ay parang kuryente. Ang katahimikan ay parang boring. Nagiging adik ang nervous system mo sa kaguluhan. Nagsisimulang magmukhang mali ang pagiging stable. Hindi iyon chemistry, iyon ay conditioning na nagkunwaring romansa. Pangsyam, sinasanay kanilang sisihin ang sarili mo. Sa huli, titigil ka na sa pagtatanong ng bakit nila ako tinatrato ng ganito? Sa halip, itatanong mo, ano ang nagawa kong mali? Iyan ang pinakamahalagang pagbabago. Kapag ang sisi ay napunta sa loob, halos hindi na nila kailangang manipulahin ka. Ikaw na ang gumagawa nito para sa kanila. Konklusyon, hindi mukhang marahas ang emotional conditioning. Mukha itong pamilyar, komportable, normal. At iyan ang dahilan kung bakit ito gumagana. Ang kamalayan ay sumisira sa mga pattern. Ang pagbibigay pangalan sa laro ay nagpapahina sa kapit nito. Sa sandaling makita mo ang mga tali, nawawala ang higpit, nagsisimula ang paggaling kapag natapos ang kalituhan. Kaya ito ang tunay na tanong, kung ang pagmamahal ay hindi parang palaging naglalakad sa ibabaw ng balat ng itlog, sino ka kaya magiging ikaw kapag tumigil ka ng paliitin ang sarili mo para lang mabuhay? Mga ka-journey, mga palangga, to God be all the glory. Bye! Doon sa'y tapat kailanman.